Po sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-25 araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Hindi pa naman formal na nag-uumpisa at hindi pa nagdedeklara ang pag-asa ng pagsisimula ng dry season o panahon ng tag-init sa bansa. Pero patuloy namang umiinit ang nararanasang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa sa linggong ito dahil umano ito sa patuloy na paghina ng northeast monsoon o amihan. Sinabi ng pag-asa ng northeast monsoon kahit humihina, paminsan-minsan ay nagbabalik ang lakas nito sa Northern Luzon. Kahapon sa Baguio City nakapagtala ng muling mababang temperatura o malamig na temperatura sa 14.2 degrees Celsius. Kung patuloy daw ang paghina ng northeast monsoon, sa linggong ito ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pasipiko ang siyang magiging determinant ng kalagayan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ang temperatura sa Metro Manila ay naglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 33 degrees Celsius. Marami manong mga lugar sa bansa ang magkakaroon ng fair weather. Kung may mga pag-ulan, ito ay panandalian lamang. Pero ang northeast monsoon ay patuloy namang nakakapekto sa Northern Luzon at para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan na raw ang mga isolated rain showers. Samantalang easterlies at ang intertropical convergence zone ang sanhi naman ng mga pag-ulan sa Bicol Region, maging sa Romblon, ilang bahagi ng Southern Luzon, sa Kabisayaan at maging sa Mindanao. Dahil po naman sa mga pag-ulan na yan na sanhi ng easterlies sa Southern Luzon at maging sa Kabisayaan, nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Eastern Samar. Apektado rito ang mahigit 45,000 na mga individual mula sa lungsod ng Tacloban at 8 bayan ng Eastern Samar dahil sa malawakang pagbaha dahil sa 8 humpay na pag-ulan dala ng easterlies at ng shear line simula pa noong March 20. Ang malakas na pag-ulan ay nagdulot na ng kamatayan ng isang biktima na nalunod matapos namang lumubog ang kanyang pump boat dahil naman sa malakas na agos ng tubig baha. Sa report ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na tinamaan ng matinding pagbaha ay ang Borongan City, ang provincial capital ng Eastern Samar at bayan ng Taft, San Policarpo, Sublat, Maslog, Canavid, Maydolong, Dolores at maging bayan ng San Juan. May mga pangunahing lansangan din sa Eastern Samar ang iniulat na impassable sa lahat ng uri ng mga sasakyan dahil naman sa mga pagbaha. Sabi ng pag-asa, mga pag-ulang ito ay sanhi ng shear line na nagaganap kapag ang mainit na hangin ay nagsasanib o na sumasalubong sa mainit na hangin naman mula sa karagatan ng Pasipiko. Ang shear lines ay pwedeng pagmula ng mahabang panahon ng pag-ulan kaya nagkakaroon ng pagbaha at mga landslides. Maaring mahina lamang ang pag-ulan, pwede ring malakas or intense na tumatagal hanggang 4 na araw. Samantala, isa namang Panamanian flag vessel, ang MV